beloved Boss Mike Cervera. Palasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at bukas daw yan mangyayari. Alamin nga natin mula sa political expert na si Ronald Llamas, live mula dito sa TV5 Media Center kung ano itong umuugong na ito. Sir, magandang hapon po at totoo bang magkakaroon ng cabinet revamp? Ito na mga kababayan yung lagi natin sinasabi, no? Mukhang talagang tong umuugong na to, hindi na ugong, kundi alingaw-ngaw na, Mima. Ano mga kababayan, sa channel ho ni Mima, ano po, sa mga hindi pa ho nakakapag like, sharing dyan, mag-like na kayo at mag-share na kayo. Ito na nga mga kababayan ko, itong umuugong na ito, hindi na ho ugong, alingaw-ngaw na ho ito, na mga kababayan ko, dahil nga dito sa mga tila ba hindi na ho seryosong pagtatrabaho nila at nakapokus na lang po sila sa dito sa kanilang pansariling interes na baliwala na yung serbisyo kundi pa yung eksena na lang nila, pabida na lang tulad ni Vince Dizon, ni Herbosa, nagalit si Mima. O, di ba? So ngayon, mga kababayan ko, yan yung ating mga sinasabi nun na mukhang magkakatotoo na nga. Nadadamay yung presidente sa kapalan-padulan nila eh. Kapag nag-resign na lang yung mga yan eh. Wala ba kayong pagkukusa? Wala ba kayong kamata? Oo. Ganun siguro. Ito na, tuloy. Well, magandang hapon, Jiggy. Pero wala namang kasigurudahan dito eh. Kung maalala mo, usually kasi yung Sabi dito ni sino to? Pasok din sa akin. Sabi dito, BBM, hindi magaling ang mga vlogger mo. Bakit ka nandito? Lumalakas ang Duterte. Paano lumalakas? Anong prueba na lumalakas? Yung survey mo, nag-survey kayo sa Davao City. Nakakuha 50%. Wala pa nga 34? Kita mo, Davao City? Nasa Davao City ka na nag-survey, 34% pa rin yung nakuha mo. Tuloy. chismis tungkol sa cabinet revamp, nangyayari yan sa mga ganitong klaseng panahon. Pababa yung approval rating ng presidente, yung political crisis ay nagpapatuloy, tapos yung kalaban ng gobyerno ay lumalakas, no, katulad ng mga Duterte, at iba pang mga problema. So usually nangyayari yung mga balita ng cabinet revamp para baguhin yung naratiba, para ipakita sa tao na willing mag-adjust yung presidente para maigpawan nila yung political crisis na kinakaharap nila. Kung maalala mo, Jiggy, after nung midterm election, yung disastrous midterm election, ay lumabas din yung balita ng cabinet revamp. At mismo yung presidente sinabi na may possibility na mangyari ito. Pero eventually, ang nangyari ay hindi cabinet revamp, kundi cabinet review, according mismo sa presidente. At nagkaroon lang ng lipatan ng mga posisyon yung mga ilang kabinete. Kaya until it happens, it never happened. Pero medyo persistent yung balita na magkakaroon ng major cabinet revamp dahil nga dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Lumalabas pa nga ay unlucky 9 daw. Meron daw unlucky 9 cabinet secretary na nanganganib. Para sa akin kasi, Mima, bilang marami rin akong empleyado, kapag hindi na nagpa-function o hindi na nagbibigay ng deliver na trabaho, magandang resulta yung trabaho ng empleyado, wala na, sibakin mo na. Di ba? Oo. So, halimbawa, ganito lang ho yan, sa isang puno sa kalsada na nakaharang, meron pong bumuhat Ito kwento, mga kababayan ko. Meron pong isang puno ng kahoy, malaki, nakaharang sa kalsada. Yung pong sasakyan naman na pick-up, meron pong 7 nakasakay na puro lalaki. Nung binubuhat po ng 7 lalaki, hindi ho nila mabuhat. Mga kababayan, hanggang sa nawalan na ng gana. Mga kababayan, nung tatatlo na lang ho yung natira na, 3 na lang tayo, subukan natin, mga kababayan ko, nabawasan ng 5, tatatlo na lang yung bumubuhat,
abay nabuhat nila at naigilid nila yung kahoy. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, marami dyan yung display na lang, yung feeling, yung kunyari, nagtatrabaho. Kung sa puno, kunyari, nagbubuhat. Pero, nakahawak lang. Hindi naman talaga nakakatulong. Nakuha ninyo, mga kababayan ko. So, sa mga tauhan ni Pangulong Bongbong Marcos, ganyan po yung nangyayari. Nakatulad nga ho nung taga DOH na si Herbosang mataba ang muka. May nag-iesta yun, Diba? Ay, ngayon, mga kababayan ko nagpapa-fact check pa si Loco Alam niyo po ba yon na gumagamit na ho ng PR, PR man para ho linisin pa yung napaka-baboy niya ng pangalan? Oo. Okay, natatawa na lang ako Ang naglalakalan yun Kita naman namin ng world tours, ng beauty or pagka naglalaka dyan ka sa beauty. Yun na nga. So ngayon, mga kababayan ko, inuunahan niya na yung magiging pasya ng Pangulo. Pero doon sa pagkaka-interview at saka yung ng mga media, mga kababayan ko, ang ending si Pangulong Bongbong Marcos pa rin naman ang may prerogative para magdesisyon kung ako ay sisibakin, kung ako ay mananatili. May mga times kasi na, yung Pangulo, hindi naman yan kasi, binigyan ka ng chance. Hindi na alam mo naman na, nakikita mo naman sa survey, hindi ka naman effective na leader, itong nasa buhay. Kaya nang magkapal ng mukha, minsan kailangan din natin ng pag-uusap. Yan. Diba? Sabi nga ni Aurora dito, kasi nga useless na sila Di ba? Sabi naman ni Darwin, tama lang tanggalin na ang papansin, mahina, magtrabaho. Totoo yun. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan ko, eto. Ano naman, kung maubos lahat yung empleyado at gabinete ni Pangulo, sa tingin nyo ba kapag may nawala, walang papalit? Hindi ba? Baka mas magaling pa. Yun. Parang yung shota lang ni Mima. Di ba? Binrake niya. Di ba? Nakipaghiwalay siya. Ngayon nag-aantay ng mas magaling at mas mahusay na kapalit. Kaya lang, namamali din minsan. Akala niya kasi, si Jake na yon. Pero mga kababayan ko, malay nyo, di ba? Ganun yun. Parang empleyado lang yun Matitiis nyo ba na araw-araw na lang sa ginawa ng Diyos na nasa meeting nyo, yung tauhan ninyo, alam nyo namang hindi nagpa-function, alam nyo hindi nagde-deliver. Mga kababayan visit na kayo, titiisin nyo pa yung visit nyo sa Kanya. Mga kababayan, isa lang ang natutunan ko sa buhay ko. Ano ang dapat gawin kung ikaw ay may problema? Di ba? Yan po yung laging tanong, Mima, makinig ka. Ano ang gagawin natin kapag may problema? Tanggalin mo ang problema. Halimbawa po, problema nyo, jowa nyo. Hiwalayan nyo agad. Yung mga nakakabigat. Di ba? Paano aangat kung mayroong pabigat? Yan. Halimbawa naman, meron kayong empleyado. Tanggalin nyo. Halimbawa, masakit ang ulo nyo sa inyong driver. Example ko na lang, meron kang empleyado ng umulit. Yan, di ba? Yung mga nangungulit na yan, hindi na nga nakakatulong, pabigat na nga, halata pa. Diba? Kaya nga. So, ganun lang, ganun din. Ganun na rin. Oo. Yung mga empleyado ni Pangulo, yung mga gabinete niya, kung wala ng tulong, sibak agad. Di ba? Sabi ni Marisa Lim, kala ko tomboy dati si Mima, pero ang ganda po. Mukhang mamimigay ng regalo si Mima ngayon.
Ito na. At meron ding balita na baka bukas, merong first down payment. May mga tatlo na posibleng matanggal. Alaka bukas po yan. Kasi kanina lang po yan sinabi. So bukas daw, mga kababayan ko, may maaari daw pong masibak na tatlo. So abangan natin, ano. Pero may idea ka na. Pero ako, meron na talaga eh. Oo. DOH meron. Ako, nangangalip po talaga yung DOH dyan. Yan. Yung isa pa yung DOTR. Yan pang si Vince Dizon, wala nang ginawa kundi magpabida-bida kasama pa si Magalong. Di ba? Baka tumakbong presidente tas gawin niyang vice president si Magalong. Problema kasi dito kay Magalong, kung maayos yung problema mo sa Baguio, Oo nga. naglalang mierda ka pa. Oo. Tapos minsan yung mga sinasabi mo, wala din naman ang facts. Oo nga, puro chismis lang din. Yes. Oo. Diba? Tulad niyan lumayo ka pang lintik kang Magalong ka. Nandyan lang sa tabi mo si Eric Yap at yung kapatid. Hindi mo nga ma-expose di ba? Bakit? Sasabit si Pulong. Iniingatan nyo kasi yung mga Duterte na mapanagot. Akala nyo kasi may asim pa talaga Huwag kayong umasa doon sa akala nyo. Tingnan mo nga si Marcoleta binitbit ng DDS kaya nanalo. Hindi. Nambudol si Marcoleta. Binudol niya yung taong bayan sa pamamagitan ng pangako na yung 2,000 pesos na bill sa kuryente ay libre na. Ay naman. Ngayon, nasaan na yung pangako? Biglang tahimik. Oo. Kasi ano na, Mark Lucia, tahimik. Kasi yun ang nila Mime, yung nanalo daw si Marcoleta na imposibleng manalo. Kaya yung mga politikong trapo umaasa na matutulungan sila ng mga Duterte. Hindi nila alam, itong si Marcoleta nambudol ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pangako ng kuryenteng libre. Ang bill na kuryente, 2,000 pababa, wala nang babayaran. Madaming na ito. Maraming na ito. Pares lang na yan sa pangako ni Dito Dati. Dapat ito 6 months mawawala yung logo. Madaming na ito nung naupo, sabihin niya, hindi kasi hindi kaya Tapos pangalawa yung jet ski. Nangyari ba, di ba hindi naman, sasabihin ni Dito. Wala ano ko lang yun ads ko lang yun Tama ba? Di ba galit na galit nga si Marcoleta nun? People pa ako. Ano ba yung sinabi mo nun? Hindi kasi di ba mga minamahal, Ah. tayo naman, syempre, hindi naman tayo kontra kay Marcoleta. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit pinagbigit yung picture nila ni Kipuloy? Oo. Tapos siya, di ba si Kipuloy KOJC, Oo. tapos si Marcoleta INC. Oo. Ako nagtatanong lang ako, Oo. ano yung connection ng dalawang yun? Lalo pa itong kasimbahan ni Kipuloy, may issue sa pera, sa Oo. kulto, At nang yuyot-yot ng mga kabataan. Diba? Tinanong ko lang, tapos magalit sa akin. Oo nga, bakit ka naman apektado, Marcoleta? Tinatanong lang naman, bakit nga ba ikaw sumasama kay Kipuloy? Hindi nga namin narinig na kinagalitan mo yung mga ganyan. Tapos nilulusot mo, malay ko ba't nilagay nila yung aking mukha dyan sa katabi ni Kibuloy? Wala naman akong alam, bakit di ka nagalit? Bakit di mo pinatanggal? Sige nga, di ba gusto mo rin yun? Ngayon, ang tanong, sumasama ka pala. Sabi nga ni Mime, sumasama ka pala sa mga nagpapakilalang pag-aari nila yung kaluluwa mo. At saka bro, ganito yung punto natin. Kung hindi mo alam kung ang kalusot niya, galing daw po sa supporters niya, wala daw siyang alam kung Okay, sabi nilang natin wala kang alam. Pero ang tanong dito, bakit hindi mo kinall out? Oo nga. Diba? Nakita mo na may alam ka na kasi galing pala sa supporters Oo. mo. Bakit hindi mo kinall out? Ang tawag po rin ng billboard. Oo. Ang billboard na napakalaki nakatabi mo si Kibuloy at yung picture. Bakit mo kinall out? Napanood ko nga yun, Mima. Nalaman mo na, dahil kinontent ka ni Mima, yun magpasalamat ka nga dapat kay Mima. Dahil kung hindi kay Mima, hindi mo malalaman Di ba? Sabi niya, malay ko bang ginamit to? Ngayon, alam mo na.
Dahil ikinunted nga ni Mima na, nagtatanong si Mima na, bakit kasama mo yung inaakusang manyakis na tumitira ng minor de edad na nagpapakilalang pastor? O hindi ba kayo rin naman ganun din, di ba? Nasa isang kagalang-galang kayong relihiyon na para sa karamihan, ang tingin sa inyo ay matuwid. Bakit ganun? Bakit parang tilang inaayunan mo? Yun naman yung opinion ni Mima dun Bakit tila inaayunan mo yung kibuloy na napakaraming inaakusang hindi katanggap-tanggap kahit sa mga iba-ibang mga sekta. Yun yun. Tayo nagtatanong lang tayo. Diba? Wala tayong inaakusap, nagtatanong lang tayo. Hindi ka namin inaakusahan pero ako, nagtataka, hanggang ngayon wala pa rin yung 2K. Ano ba yung budol ba yun o may maisasakato paran yun? Kasi parang tahimik ka na doon. Parang ayaw mo lang talakayin. Diba? Nanalo na So, kapag ka ganun, ayaw mo lang talakayin na parang wala ka ng kaparaanan o pamamaraan para maisakatuparan, yung mga pinangako mong yan, budol nga yan. Di ba? Tuloy. Pero again, inuulit ko, consistent dun sa mga nangyari na in the past, until it happens, it never happened. No? Halimbawa, itong nangyaring major cabinet revamp, kung tatawagin nating revamp, itong pagtanggal kay Executive Secretary Bersamin at saka kay Budget Secretary Pangandaman 2 months ago. No? 2 months ago. Yan, major yan. Dahil yung lethal president, yung ES, at saka yung pinaka-importanting budget secretary ay natanggal ng sabay. Pero yan, walang indication na mangyayari yan. Parang bigla na lang nangyari. Sir Ronald, sa tingin nyo po bilang isang expert, sino ang posibleng Parang- unexpected. Parang kasi alam nyo, minsan may pabigla rin si Pangulo. No? Surprise. Yung balang nagugulat na lang kayo, tignan ninyo. Ang mga DDS nga, ginulat ni Pangulo. Bakit kama? Nagulat sila, si Digong nando na sa daig. Sabi, Parang may namalit mo na yung powers ng ating diba? Nagulat yung mga DDS. Sabi ni sino to? Ni Panelo. Yun ba yung ECA, yung weak leader? Si Digong nga, napadala sa daig. Hindi weak leader yan. Biruin mo, tinatawag mo weak leader at yung tumatawag ng weak leader pinadala sa daig at ngayon hindi mo na maramdaman kung ano na nangyayari. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan ko, meron hong pabiglat pa surprise. Sabi nga ni Mima, ang Pangulong Bongbong Marcos na baka magulat kayo, bukas, wala na ho, Sir Boss, Tapos nagpa-PR ka pang hinayupak kang baboy ka. Diba? Hindi na ngayon. Diba ang kapal ng mukha nito? Nagpa-PR pa. Abay, mga kababayan ko, gumamit pa ng mga media para magbida-bida. Dahil nga dito sa lumabas na pinapa-konterya na nga daw kay Pangulo na tanggalin at sibakin na yan. Mga kababayan, fake news daw yun. Diba? Sabi nga dito ni Lucky, saka even sa una, wala namang binabanggit si BBM, exact date na may mahuhuli siya. May sabi niya, para di matuloy kapatid na naman niya, masisi, ay naku, I meet. Diba? Yan yun, nasa unahan pa yan. Diba? Sa kapag kami ni Amy non-stop na. Kasi ang ginagawa kasi niyan, by the way, sa nag-comment na yun, ang gusto mangyari kay Amy Marcos, i-expose na ito na nahuli na. Wala nang, yes, totoo pero mahuli. Pero wala akong sinabi sa TPM kung kailan ang pinaka-pecha. At syempre, ang elements of surprise. Diba? Wala nang surprise kapag binanggit na. Correct. So, I think, yung ginagawa ni Amy Marcos, paninis lang yan, pampakte, or it's either gusto niya lang nagsirain si PBBM. Correct. Kaloy. doon sa unlucky 9 na ito? Well, mga lumalabas ay yung mga hindi masyadong nakapag-deliver sa kabinete. No? Halimbawa, yung tourism natin, way below target. Ayan na. Hindi, tama tayo, di ba? Binabanatan mo ba yan Department of Tourism? Yung Prasco?
walang ginawa kundi magpa-presko. Kasi ganito na kami na. Hindi naman sa may course ng NITA. Presko kasi medyo may connection din yan sa mga doktor. So, I think parang naisip ko, ay, para makagagdag sa pagbabagsak ng rating ng PBBM. Ang gagawin niya, hindi na lang din magtatrabaho. Yeah. Diba? Para madamay din sa pagbagsak. Ito sa President Bongbong. Ito sa kaya ni Sanchez. Oh, dahil kaibigan daw ni Sara yan eh. Pero mga kababayan, ngayon lang po ako nakakita ng Department of Tourism Secretary na para bang natutulog lang po sa kanyang kwarto. Yun lang yung trabaho niya at yun sumisweldo. Tapos baka imposibleng walang kickback pa yan. Ano? Diba? So, maaaring baka mamaya, mga kababayan ko, yun na nga, baka huwag ka na magtrabaho ng maayos. Magbadging-badging ka na lang. Gayahin mo na lang ako. Tingnan mo, di ba? Sabi ni Sarah, gayahin mo na lang ako. Travel dito, travel doon. Di ba? Nakaw dito, nakaw doon. O, di ba? Confidential fund doon, 1 milyon. Isang araw lang yun. O, di ba? So, mga kababayan ko, kung pagkakaisipin natin maigi, baka ngayon, yung mga makaduterte na nagnanais na maupo sa panahon ni Sara Duterte, tinaasahan nila na mananalo. Mukhang ganun, ang mga estilo. Ang sa akin naman, paano kaya pag hindi nanalo si Sara? Nandito na sila sa panahon ni Pangulong Bongbong. Alam nyo kung alam mo ba, Mima, kung bakit ayaw nila kay Pangulo? Kasi ayaw ni Pangulo talaga ng kurakot. Kapag kakurakot ka at nasa gabinete ka, sisibaking ka kahit na executive secretary. Oo. Di ba? So yun po yun mga kababayan ko. Sa DICT lang nakakailang sibak na ba doon? Di ba? Sampa. Marami pa akong gabinete ang nasibak dyan. Si Sara nga nung nabalitaan na merong ghost project, student, ghost student, sinibak agad eh. Di ba? Yung po yung mga ayaw na ayaw ni Pangulo. Buti na lang kung si Sara inuunahan na eh. Kung inunahan niya na lang, para hindi mapahinga So ngayon, eto, nasan na ngayon yung nagngangalang RJ na bida-bida nung nakaraan. Tingnan nyo, nawala na. Akala niya siguro, hindi natin alam yung kanyang mga estilo ng pagnanakaw dyan sa gobyerno, sa printing National Printing Office ba? Kung di ako nagkakamali. Di ba? NPO. Mga kababayan, bigla na lang nawala tumakbo eh. Bakit? Alam niya naman na talagang kumikita at kumikickback siya sa mga proyekteng pumapasok dyan. Humihingi ng porsyento yung damuho na yun. Ngayon wala na. Yan, mga kababayan ko. Kaya mag-iingat kayo sa mga badiday. Lalong-lalo na kapag ka mataba. Yung mga baklang mataba, pag-iingatan nyo yan. Di ba? Yun eh. Tingnan nyo. Tingnan mo si Roque. Anong ginawa ni Roque? Di ba nananira ng nananira? Di ba? Ang taba-taba nun At sino ba iniisip mo kasi? Parang may iniisip kang iba sa sinasabi ko tuloy. Yung mga turistang pumapasok sa ating bansa. No? At may iba pang mga criticism doon sa secretary ng ating tourism department. Matagal nang maraming criticism at saka mga ilang kaso na rin yung naisampa sa ating health secretary. Ayan po, tingnan nyo, si Frasco, mga kababayan ko. Hindi, at saka wala akong maramdaman na pagbabago sa turismo. Puro na lang Boracay, Palawan, at kung ano-ano pa. Samantalang dati mga kababayan, kahit sa Subic, di ba? Subic Bay, merong Sarimanok di ba? It's more fun in the Philippines, Eka. Pinalitan lang nila yung Love the Philippines, ang baduy. Ang hina nyo mag-isip ng pang-inganyo. Mahal naman talaga ng ng Pilipinas. Very common na siya.
Oh, Maganda nga yung smart manila Philippines. Tinalingan pa nila. Ano na nangyari? Nababigyan pa lang ng tao. eto Mima, naisip ko lang ngayon. O, total naman close ka sa mga Duterte, di ba, Prasco? Kaibigan mo naman si Sara, di ba? Bakit hindi mo gawing tourist spot ang Davao? Nakatulong ka pa. Alam mo kung paano? Total naman laganap ang droga doon. Bakit hindi mo hingin ng sa Kongreso at sa Senado na gawing legal na yung droga sa Davao? Kasi lagi namang issue ang mga droga diyan. 'Di ba? 'Di ba? Di ba sa may Thailand legal? Bakit? Yan, total naman hindi naman masawat-sawata ng mga Duterte ang droga diyan sa Davao. Gawin mo na ganito. Meron kaming legal na lugar, kung gusto nyo magdroga, sa Davao. Diba? Sa Davao City. Real talk. Tama ba mga kababayan ko? Kung ano lang kung ako lang si Prasco, close mo naman si Sara, at tulad ng mga balita, kanina, nabalita natin. Di ba? Ginagamit na yung parcel para mag-deliver ng mga droga sa Davao City. Di gawin mo na. Sa mga sa mga foreigner, sa mga gusto ng laging high sa fentanyl. Sa Davao City lang. Di ba? Di lalakas ang turismo niyan. Baka si sino ba yung kasama ni Takero? hindi na pupunta yun ng Thailand para ma-experience sa kauna-unang pagkakataon kung ano ba yung tinitira ni Digong. Totoo? Hindi totoo. Ganito, Mima. Aminado naman yung dalawa na kaya sila pumunta ron para maka-experience nung tinitira ni Digong. Di ba? Tinitira ni Digong yan at witness siya ron. Pangit pala, mga kababayan. Kaya sabi nila, kaya pala nabuang si Duterte dahil pangit ang tama ng tinitira niya. Pero when the post night, naninit pa lang, tuwan-tuwa na yung dalawa. Di ba? Yan yun, mga kababayan ko. Gawin nyo ng tourist spot ng illegal na droga ang Davao para gawa kayo ng ng ordinansa na pwede naman palang ganun. Total naman yung dating presidente adik ng fentanyl. Sa mga gustong mag-fentanyl, sa Davao lang hindi pwede yan sa iba. Di pupunta ngayon, lilipat sa Davao at doon sila mag-a-addict ng fentanyl. Totoo, Mima. Titira ng droga. Para kapag tinamaan ka at maging high na high ka, hihiga ka na lang na para bang kung ang trip mo at ini-imagine mo, kabengbangan mo si Ivana? Doon ka lang. Nawala ang sound. Bakit nawala? Wait lang. Naku, ewan ko ba? Wait lang nawala to. Dali Ito. Ni-report na naman tayo. Wait. Isa ng nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalamang.
may handang tumulong sa lahat. United Warriors at nagngangalang Mike Cervera. Oh, okay na ba? Okay na. Paki-comment naman mga kababayan kung okay na. Nako! Okay na. So yun na nga ho, mga kababayan ko. Tama ba? Ulitin ko ba yung sinabi ko? Narinig nyo ba yung kanina, mga kababayan? Narinig nyo? Narinig nyo kanina? Yun na nga. Sana nga, masibak na yan, ano? Ito na. Nire-report ho kasi tayo, mga kababayan. Maniwala kayo. Sabi ni Secretary Ted Herbosa, hindi siya tatanggalin at hindi siya mag-resign. Sinabi niya yan two days ago. Pero yan din ang sabi ni Secretary Bersamin na hindi siya mag-resign pero kinabukasan tanggal siya. Totoo yan, mga kababayan ko. Naalala nyo ba si Bersamin? Di ba anong sabi niya, mga kababayan ko? Ang sabi, mga kababayan ni Eka, hindi ako tatanggalin. Oo. At hindi rin ako magre-resign. Eka, tapos mga kababayan ko bigla na lang na nag-resign. Hindi, tinanggal, Sabi niya, hindi ako tinanggal, Nalito na nga tayo kung ano ba talaga, no? Nalito na nga tayo, mga kababayan. Lintik, walang reportan. Yan na nga, Walang ginawa kundi mag-report ng mga ito, Kaya ito, si Hippopotamus, etong si Herbosa, nagpapalakas na lang ng loob yan. Oo. Ako, malakas ho loob ang pakiramdam ko. Malakas ang pakiramdam ko na etong si Herbosa, ngayong buwan na to, malamang wala na yan. Mga kababayan ko, malamang wala na ho etong si Herbosa. Yan din ang sinabi ni Secretary Bonoan, kung maalala mo. Hindi siya mag-resign at hindi siya tatanggalin, pero after 2 days, tanggal siya. So, hindi assurance. Diba? Pati si Bonoan, ganon. Ibig sabihin, iba talaga mag-isip ang Manong Bongbong. Huwag niyong gawing assurance yung sinasabi ni Pangulo na okay lang, magugulat na lang kayo. Hoy, mag-report ka na sa opisina at magpasa ka na ng resignation letter. Di ba? Kaya tama itong sinasabi ni Ronald Llamas. Na sinasabi ng Cabinet Secretary na hindi siya matatanggal, ay hindi nga siya matatanggal. So, depende yan sa Presidente. Naku, abangan natin yan bukas, Sir Ronald. Salamat po sa inyong mga insights. Si Ginoong Ronald Llamas, live mula sa TV5. Di ba? Paano, mga kababayan? Ngayon, pustahan na lang. Mga kababayan, di ba, Pachuchay, Elena, Ligaspi, Cheryl, sa mga matatagal na dito, Aurora Hernaez, Aling Marikit, sa mga matatagal na dito, mga kababayan ko, ito, lagi ko sinasabi na yung si Herbosa nanganganib na talaga. At ako, isa na rin sa nananawagan na sana, sibakin na siya. Pero mga kababayan ko, tignan natin kung magkakatotoo nga yung mga sinasabi natin na maaari na nga masibak at masisibak na nga yang si Herbosa. Ngayon, hindi na lang ho ako yung nagsasalita ngayon. Noong araw, nakaraan taon, ako lang ho nagsasalita na sana masibak na itong Herbosa. Pero ngayon mukhang dumadami na ho. Dumadami na yung nagsasalita na masisibak na talaga. Ano ba mangyayari? Abangan natin bukas. Dahil nga mga kababayan, itong si Ronald Llamas na rin ang nagsalita na mukhang masisibak na itong si Ronald Llamas. Ewan ko na lang. Our beloved Boss Mike.